Let us flip our Bible. This is my Bible. This is the Word of God. With His Word, I am blessed. I am healed. I am renewed. And I will never be the same again. Everybody say amen. Let us bow our heads and pray. Lord, we ask you to be with us as we ponder upon your word, as we meditate on it, and as we listen to the message of life. Grant us, Father God, a spirit of openness, a spirit of allowing us to become mindful of what you will do today. Give us the spirit of joy, the spirit of excitement, so that as we listen to you, our lives will be renewed. And our lives, Lord, will become a fragrance of your presence, and that we may be able to influence other people, that they may see you in us and through us. In Jesus' name we pray, amen and amen. Now let's learn right now and study the Word. I will be reading from the Gospel according to John, chapter 12 to 15. Pakibukas po ninyo sa Biblia ninyo yon. Sa Gospel po yan, sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 12, talatang 12 hanggang 19. Now, I'm reading from the New International Version, and I want you to follow. The next day, the great crowd that had come for the feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel." Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written, "Do not be afraid, O daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt." The word of the Lord for the people of the world. Amen. Mga kapatid, lahat ng mga ebanghelista referring to the gospel took notice of this passage of Christ riding in triumph into Jerusalem 5 days before his death. Let me say that again. 5 days before his death. Now, this was the beginning of Jesus' ministry in terms of the fulfillment of what God the Father has designed for him. And entering this road going to Jerusalem and Bethpage would give us an understanding how the people welcomed him, how the people gave their best to welcome Jesus. People lined up, and with their hands holding leaves of a palm tree on the street clothes were laid off, and everybody was shouting, "Hosanna." And that's how they would give importance to this man coming in and entering Jerusalem. Now, what are the things that we can learn from this triumphal entry of Jesus? Meron pong mahalagang bagay na gusto kong bigyan ng pansin dito. Ang una rito, mga kapatid, ay yung kanilang pagsigaw ng Hosanna.
Kayo ba ay sumisigaw? Ano po? Pero yung pagsigaw dito, wala naman description how they shouted. Ang sinabi lang dito, they were shouting. As to the level of shouting, we do not know, but they were shouting. But I'll give you a picture. Sino po dito ang nakadalo na sa basketball games? Sino po dito ang nakakita na ng laban ng Toyota and Crispa long time ago? Of course, yung mga kaidara natin, they can relate. Sige, medyo gawin natin bago. Sino dito mga kapatid ang nakasama na sa isang concert ng K-pop? Wala pa ba? Ako, meron akong alam na isa. Sino sa inyo ang pag may mga artista na dumaraan at nakikita ay talagang napapalahaw? Lalo na pag nakikita nyo si Piolo Pascual, si Dingdong Dantes, Richard Gomez, and many others. Sino po yung talagang bigay na bigay sa pagsigaw? Now, why I'm saying this? Because I want you to somehow imagine a person coming and you are shouting on top of your voice. Siguro, kung titingnan natin, yung sigawan, halos mabibingi ka. Dahil ang lahat ng tao ay sumisigaw ng Hosanna. Hosanna. Ngayon, kung darating kayo ang Panginoong Jesucristo ngayon, kayo ba'y sisigaw? O ayaw niyong sumigaw? Pero alam niyo mga kapatid, kuminsan pag umaawit tayo ng mga praise songs, ayaw nating lakasan yung boses natin. Tama po ba ako doon o mali? Kuminsan binubukas natin ating bibig na para tayong pipi na umuusal ng awitin na napakahina. Ngunit, pagdating sa videoke, halos nagpapalahaw ka na kapatid. Ang tatanggapin mo parang grado 80. At hindi ka hihinto. Sisigaw ka pa na sisigaw sa pag-awit kahit wala sa tono. Kuminsan yung wala sa tono, nakaka 100. What I'm trying to put across, church, is this. If Jesus will come, and He will surely come for the second time, or when we come together to lift up the name of the Lord, do we have that shouting attitude? Do we have that moment of lifting up our voices to praise the Lord? Or we don't mind shouting, we don't mind lifting our voices as if we do not give our whole heart praise to God. Pag magkwentuhan ang lalakas, magtawanan ang lalakas, magkaladyaan ang gagaling. Pero pagdating sa Diyos, lahat tipid. Kung magkaminsan, wala. What do you think? If, for instance, we will sing, and everybody will be singing on top of their voice with boldness in their hearts, what do you think would be the atmosphere? Gusto ko i-share sa inyo, hindi ko naman sinasabing gano'n ang gawin nyo. Ang mga Korean churches,
napansin ni Pastor yun, o napakinggan niya yun. Yung mga Korean churches, pag kumanta, they sing on top of their voice. At sa pag-awit pa nila, they even hit a hard surface just to be able to express how they praise God with their song. Tayo namang hiyang-hiya. Pero kung sintonado ka naman, kapatid, wag mo naman kapalan ng mukha mong lakasan. Nakakasira naman. Naintindihan namin, gusto na kang mag-praise. Tula mo na lang. But here, in this moment of watching a person coming in, hindi ho nila kilala si Jesus. At alam niyo ba na yung mga nahandun na nagwawagayway, sila rin yung sumigaw ng crucify Him. Yung mga nagwagayway na mga palaspas. By the way, salamat po sa naglagay nito. Kahapon pa ako naghahanap ng ilalagay. Wala akong makita. Si Ate Belen, salamat po. Nakalbo na tuloy yung halaman niya. To symbolize the celebration of Palm Sunday. Siguro next year may ipapagawa ako sa inyo. Maganda yatang magkanta yun, no? Yung mag-celebrate tayo ng Palm Sunday mula doon sa SM papunta rito. Pwede yun, ano? Lahat tayo may hawak-hawak na, hindi yung palaspas nila, ha? Yung anything na dala-dala natin. Then from SM, mula doon, magmamarch tayo papunta rito. What do you think? Tapos sumisigaw kayo. Yung iba sumisigaw, takip pa mukha. Yung iba sumisigaw, mayroong sombrero. Tapos yung kanyang face mask, hindi hanggang ilong, hanggang mata. Nahihiya siya. But look at the atmosphere that time. Because according to the text, it was a moment of feasting. May feast, may pesta. Kaya yung mga tao naroroon, but they do not know who this person is. Basta ang sabi, merong darating. Salubungin natin. At alam ninyo, bago nangyari ang piyestang ito, ang mga alagad, they went ahead. In some texts, and in some accounts, dito sa gospel, yung ibang mga alagad, they went ahead para ipamalita at sabihin, meron darating. At ikuha natin, i-celebrate natin. Kumuha kayo ng palma, kumuha kayo. They were instructed what to do. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sila ay nagsisigawan. Hosanna! Hosanna. Hosanna, by the way, church, is a Greek or is a Hebrew word. Mamaya ako sasabihin ko anong Hebrew nun. Pero meron din niyang Griego na ibig ipakahulugan. But they differ. Ang pag-unawa dito sa dalawa, isang Greek at isang Hebrew. Let me first take the Greek meaning of Hosanna. Ang Greek na Hosanna ang nangungulugan ng acclamation and adoration. Let me say it again. Hosanna in the Greek text means acclamation and adoration. Ano bang ibig sabihin ng acclamation? Ang acclamation is about praise. It is an approval. It is a praise thing. It is an approval with cheers or accompanied with cheers. Yun ang acclamation. So when you give acclamation to the Lord, hindi lang kapatid na nagsasabi, nagpupuri ka sa Diyos, may kaakibat ito ng ano? Ng cheering. Kaya yung mga tao, noong mga panahon na yon, yung pagsigaw ng Hosanna ay may kaakibat na pagsisigaw. May kaakibat na marahil ay
pumapadyak. It's more of a joyful moment of seeing the coming of Jesus. They were cheering. That's acclamation. And that's the reason why whenever we come to praise God, there should be the spirit of acclamation in us and through us. Yung pagpupuri natin sa Panginoon, dapat mayroong cheering spirit. Now, adoration is different. Adoration means worship. To adore is to worship. Yun ang ibig sabihin ng Hosanna sa Griego. To give praise, to give approval by cheering. Sang-ayon kami sa dumarating. Sang-ayon kami kumikilala. Ibinibigay namin ang pagpupuri at pagsamba sa dumarating. Now, bakit kaya? Bakit kaya mayroon silang acclamation and adoration during that time? Kaya sabi dito, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Yung salitang blessed dito ay makarios. At ang blessed dito, mga kapatid, ay nangangahulugan ng kasiyahan. Masaya tayo sa pagdating ng taong ito sa pangalan ng Diyos. Now, I want you to look at this particular line. Na para bagang, if you simply surmise or even feel, kung babasahin yung mabuti ito sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, alam niyo ba, parang sabik na sabik. Yung ang feeling mo, talagang gusto mo na makita, gusto mo na masaksihan. You want to become part of it. You want to be there. You want to experience what it is. Bakit kaya? Bagaman mayroong kasiyahan na nangyagaganap, bakit kaya ganon ang karanasan? Mga kapatid, it is because the coming of Jesus to them is a sign of hope. They are expressing this blessedness because they can see hope. Nakikita nila ngayon ang pag-asa sa magitan itong lalaking dumarating na nakaupo sa asno. Nakikita nila, yes, this is it. Ito na yon. And I would like to be blunt with you that in this particular context of the triumphal entry, it is not about religion. Neither it's spiritual in nature. Ang pagpasok na Jesucristo sa unawa ng mga tao ay kakaiba sa kanyang layunin, the time. Dahil ang mga tao ng panahon na yon, they were under oppression. They were under economic difficulties. People are seeking for freedom from the bondage of poverty, from the bondage of political control. And they were looking for someone who can free them, who can liberate them. Kaya mga tao, sigawan sila ng Hosanna. Siya na nga. Magpuri tayo sa pangalan ng Diyos kasi siya na ang magpapalaya sa atin. To put it simply, these were the people who would like to see Jesus to become their political savior. And to prove that the triumphal entry is more of a political activity than spiritual,
tandaan ho ninyo na yung mga tao din na yan, as I've said just a while ago, sila din yung sumisigaw ng ano? Ipako sa krus. Bakit? Because it was politically motivated. Kaya tama yung sinabi ni Jesucristo doon sa Kalbaryo. Anong sabi niya? Unang salita. Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman yung ginagawa nila eh. Imagine Jesus came on a spiritual in a spiritual purpose to save. Pero itong mga ito, ang kanilang salvation has something to do with what? To be saved, to be liberated from their economic condition, from their political difficulties. Kaya nakita nila, ito yung pag-asa. Siya na yung pag-asa. Let us celebrate. Let us acclaim. Let us adore. Let us enjoy this moment because our Savior has come to free us from poverty, to free us from political oppression, and many others. And we can see hope through Him. Tayo ba mga kapatid, ganun din ba nakikita natin sa triumphal entry ng Panginoon? Nakita ba natin ang Panginoon Jesucristo'y pag-asa nga ba? Lalo na sa panahon ngayon na kung saan ang kalagayan natin sa buong mundo ay kakaiba na. At ito ang mga palatandaan ng mga huling araw ayon sa Biblia. How do we welcome Jesus? Is this triumphal entry a mere celebration because under the Christian calendar there is a Holy Week? Or are we welcoming Jesus because He is the hope of our spirit and our soul? Kapatid, tatandaan po ninyo, sa lahat ng sitwasyon ng buhay ng tao, meron tayong hinahanap na pag-asa. Pag ikaw ay nagkasakit, lalong lumalalim yung pag-asa. Dahil alam mo, pag nagkasakit ka, may pag-asa kang gagaling. Pag may mga problema tayo sa bahay, relasyon na mag-asawa, and many others, meron tayong pag-asa, inaasahan natin. You know, the very reason why we are still living, we are breathing today simply because we are living by our hope. Dahil kung hindi sa pagitan ng pag-asa, probably some of us are no longer here. The reason why you are here, church, because you want that hope to become real. Yung pag-asa natin na sa Diyos, yung pag-asa po natin ay wala sa kung saan man. Ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Kaya nga po mga minamahal, do not neglect to have time to be with God because God is our only hope in this challenging world. Nobody, not even the richest person ever live in this world, can provide hope. They too are seeking for hope. Ikalawang ibig sabihin ng Hosanna ay galing sa salitang Hebreo ng ibig sabihin ay save. Ulitin ko yun, yung isa, ang nakahulugan, acclamation and adoration. Pagdating sa Hebreo, ang ibig sabihin naman nito ay pagliligtas. Kaya sila'y sumisigaw ng pagliligtas. I have said and I will repeat that again. They're expressing their very hope that Jesus will come to fight the Roman Empire. Politically, He will fight them. Politically, He will bring for change. Yun ang kanilang inaasahan. Yun ang kanilang tinitingnan. And that's the very essence of salvation in that particular context.
Because salvation is a dynamic term. In the religious understanding, in the biblical understanding, it compasses many things and aspects in life. Kaya sila, yung salitang Hosana, at the back of their minds, sumisigaw sila ng Hosana, ay narito na, narito na. Tatapusin na niya yung diktadorya. Aalisin niya na yung mga tanikala na nagpapahirap sa atin. They were looking at this Hosana in terms of their economic condition. And in this particular context, yung salitang Hosana na nangangahulugan ng pagliligtas ay itinatranslate ng mga naroroon as deliverance. That is freedom. Pagpapalaya, pag-aalis, pagbibigay ng kalagayan na sila ay talagang malayang-malaya sa lahat ng kahirapan. And this is the second understanding that we have to look at. Kanina, ang sabi po natin, yung pag-unawa nito ay pag-asa sa mga tao. Whatever it is hope to them. Let's keep on hoping. Kahit ano po ang sitwasyon natin sa buhay, let's hope. Huwag niyo pong sasabihin na wala na. May pag-asa. Ikalawa, yung sinasabi dito, mga kapatid, to deliver, to be freed, inilalagay nila sa kanilang mga buhay na mayroong magandang mangyayari sa kanilang future. Na yung mga mahihirap, hindi na maghihirap. Yung mga inaapi, hindi na apihin. Yung mga nalulungkot, hindi na malulungkot. Yung walang tinatanggap, may tatanggapin na. And that's the deliverance they're expecting. You know, the reason why these people, the same people, went to the trial of Jesus. Alam niyo ang dahilan? Bakit sila nahandun din, the same people, na sumisigaw, crucify Him! Sapagkat hindi natupad yung kanilang inaasahan. Yung kanilang inaasahan na sila ay mapapalaya doon sa kalagayan nila, sa kanilang buhay. Hindi nangyari. Wala silang nakita. Yun ang dahilan kung bakit sila'y sumama doon sapagkat si Jesus ay hindi tumupad doon sa kanyang gagawin na inaasahan ng tao. Kaya sama-sama sila, ipako sa krus. Before, anong sigaw? Hosana. Bandang huli, ipako. Tanong, tayo ba? Kung meron tayong inaasahan sa Diyos at inaasahan natin na tayo'y palalayan ng Diyos, hindi nangyari. Ano isisigaw na ninyo? Wala kang isisigaw? Alam niyo, ugali ng tao, pag hindi nangyari yung kanyang inaasahan, ano ang laging ugali? Di ba? Pag hindi nasunod yung gusto mo, dahil hindi na ibigay, may ugali tayong, number 1, nagtatampo. Ayoko na sa simbahan yan. Hindi naman totoo yung sinasabi niya. Sabi, pagagalingin ako, hindi naman ako gumaling. Sabi, pag ipinanalangin, mamamatay na. Nabuhay pa. Mali kayo na nilapitan. Ako, meron ko ituturo pag manalangin, papunta yan. Ayaw niya na pumunta sa simbahan, ayaw niya na mag-church, di ba? Bakit? Kasi yung inaasahan niya, hindi natupad eh. Naman bagay na hindi natutupad, kinaiinisan ninyo yun. Merong outing. May inaasahan kayo doon, masarap ang pagkain. Ngayon, hindi masarap ang pagkain nung nahandong kayo. Anong ginagawa?
Hindi po, pag nagtampo, maraming sinasabi. Kaya mamaya dyan, paglabas na ninyo dyan, marami na kayong sinasabi. Dahil yung inaasahan nyo, hindi nangyari. Sabi nung kalbong pastor na yon, ay pasensya na po. Sabi nung pastor na maitim na yon, ganito, ganon. Hindi naman totoo. Ay, hindi na ako babalik. Ano bang tawag doon? Expectation against reality. Nasubukan niyo ba yun? Yung ang ganda-ganda ng picture. Pagpunta mo doon sa tindahan, ang ganda-ganda yan, laki-laki. Tapos nung ibinigay sa iyo, abay kaliit-liit lang pala. You're expecting something, but in reality, it's not. Anong gagawin mo? Marmuring ka na, gagalit ka na kapatid. Ayaw mo na yun. Tama po ba? Hindi nasunod yung gusto mo, kaya nagtatantram ka. Ito yung mga tao na kung saan inaasahan nila na yung darating nakasakay sa asno, nilagyan pa nila ng mga damit, lahat-lahat, nagwagayway sila, sumigaw sila, hangkapapaos sila, mga kapatid. And yet during the time of accomplishment, wala silang napala. Kaya sama-sama na rin tayo, sumigaw na rin tayo ng crucify Him. Ikaw, kapatid, kung ang bagay ba na inaasahan mo hindi ibinigay ng Diyos ngayon, will you say the same thing? Or will you get out and no longer believe in God? Mga kapatid, ang Panginoon, huwag niyo questionin. At kung meron man kayong pagtatampuhan, huwag na huwag kayong magtatampo sa Diyos. Magtampo kayo kay Pastor Liberan. Magtampo kayo sa akin. Pero never na magtatampo kayo sa Diyos. Kung hindi nyo man naranasan ngayon, I will tell you, God has a reason for that. Ang kailangan mo lang, kapatid, you have to wait upon the Lord. Para makita mo ang katotohanan ng kanyang sinasabi. But to say, even the least, ayoko na maglingkod dyan. Ayoko na umawi dyan. Marami kasi mga kwentuhan dyan. Maraming chismisan dyan. Kapatid, hindi ka nabubuhay at naglilingkod sa Diyos pag ganun ang iyong pananaw sa buhay. Kaya yung mga matatanampuhin, hindi po kayo naglilingkod dahil gusto niyo paglingkuran ng Diyos. Gusto ninyo kayo ang paglingkuran. Tama po, mali? Sino nagtatampo ngayon? Are you with me? At pagkatapos lahat ng mga bagay na gusto mong gawin, wag lang ang gawain ng Diyos, okay na sa iyo. Kasi hindi naman totoo ang Diyos eh. Ang panalangin ko na lang, kapatid, yung Panginoon kumilos sa iyo para baguhin ang puso mo. Baka mamatay ka, wala naman nangyari, kawawa ka. Sino gustong mamatay na walang nangyari? Hindi ba maganda yung namamatay naman nangyari? Sino yung gustong mamatay na walang nangyari sa buhay niya? Kaya, kung meron mang bagay na huwag nating gagawin, ay yung tayo ay magtampo sa Diyos. Ngayon, sino ba yung kanilang inaasahan na darating? Para makompleto istorya. So nagsisigawan, ano po? Ito yung pinakahuli na. Ano sabi doon sa huling talata na binanggit natin, ano? Dito sa verse 13, 14 at saka 15, or particularly 13 and 15. Ang sabi dito, blessed is the King of Israel. Ano po ang tingin nila kay Jesus nang dumarating? Siya po ay isang
Hari. Tama, di ho ba? Yung expectation nila, dahil ang dumarating hari, so may panglaban na sila sa emperador ng Roma. Meron na silang kakayanan na ang boses nila maririnig sapagkat ang dumarating ay sino? Hari. Dahil hari, ang kanilang ginawa, ibinigay ang mabuting pakikitungo sa isang hari. Naglagay ng daanan, ng carpet sa pamamagitan ng kanilang mga damit. Tandaan ninyo, mga kapatid, huwag niyo naman pakaisipin na nagubad sila, lahat sila, puro naka-underwear na lang. Di ba? Isipin niyo yan? Kasi naghubad Ang sabi ko dito nag-alis sila ng mga balabal at inilagay. Hindi po, kasi ang damit ng mga Hudyo noong mga panahon na yon, mga kapatid, ay patong-patong. Ang pinakadulo nila ay yung nakalimutan ang tawag doon chitzing. Na hinuhubad yon, ipinapatong. Yun ang kanilang inalis. Kaya kahit alisin mo yon, balot na balot pa ho yan. In fact, ang kanilang mga suot hanggang sa sakong. Dahil ang mga kababaihan ng mga panahon na yun, mga kapatid, ni sakong hindi dapat makita. Kaya dyan namanan ng Pilipina. Ang tawag sa Pilipinang ganon ay hindi dalagang Pilipina na hindi nakikita maging ang sakong. At pag nakita ang sakong, kailangan pakasalan mo na. Ewan ko, sino ba nabuhay sa panahon? Nanay Gaying, 92 years old na kayo Pero ang nabalitaan ko tungkol sa inyo iba. Ngayon mga kapatid, ay nako, paigsian naman, oo. Pag pinansin mo, nagagalit. Hindi ko maintindihan sa inyo mga babae. Magsusot kayo na maigsi. Pagkatapos, sinihila-hila naman ninyo. Di ba? Magsusot ka ng miniskirt. Pag upo mo, hinihila mong ganyan yung suot mo. Kaya ka nga nag-miniskirt kasi gusto mo may pakita ka. Kaya kuminsan, yung iba, kahit walang mukha, basta maigsi, okay na. Bumawi na doon. Inalis nila yung mga damit. Lagay. Kasi hari. Verse 15, tingnan ninyo. Ang sabi doon, do not be afraid, daughter Zion, see, your king is coming seated on a donkey's colt. So anong pananaw po ng mga tao na yon doon sa pagdating ni Jesucristo? Siya ay isang hari. What does it mean now? Ang mga tao, ang kanilang pananaw, darating ang isang hari, magpapalaya sa kanila. But the very essence of king here, yung salitang king, it's because God is representing His kingdom. Nire-represent ng Panginoon Jesucristo na siya ay dumarating dahil dala niya ang kaharian. Pinag-uusapan nila yung kaharian dito, mga kapatid. It is the reign of the kingdom. They were celebrating because this kingdom has come to reign over them. They are looking for the kingdom that will come, that will change the course of every human life. That this kingdom would become the very foundation of a new way of life. Kaya hindi nyo ba napansin, mga kapatid, sa turo ni Jesucristo sa gospel? The very theme of the gospel is what? Amen. The theme of the gospel is the kingdom of God. Wala pong ibang tema na dinadala ang Panginoong Jesucristo na galing sa kanyang Ama, kundi ang kingdom. Hindi po niya dala-dala doon ang iglesia.
Hindi niya itinuturo paano maging kaanib ng iglesia at ang iglesia ang magliligtas sa inyo. Sinasabi ng kanyang pagpasok na matagumpay, mga kapatid, I am now showing to you that kingdom so that you will become part of that kingdom. At alam natin, mga kapatid, na itong pagkaharian na ito at paghahari, ito yung pag-asa, ito yung magdi-deliver sa kanila. Pero hindi ito naintindihan ng mga tao roon. And you know what, church? What is in the kingdom? The kingdom of God is our true home. It is about the reign of the kingdom. Kaya ngayon sa panahon ng Palm Sunday, as I end church, we are being reminded of that reign of the kingdom. The question is this: is the kingdom of God reigning in your life? Or we just focus with all the ministries that we have. We are not mindful of what we must do to become heirs of the kingdom of God. Alam niyo, itong kingdom na ito, kakaiba. Dahil ang kingdom na ito, hindi hari ang naroroon. Sino ang naroroon? Father, not king. Meron ba kayong iisip na nakalagay sa Biblia? King God. God King. Anong madalas niyong nakikita sa katuruan ng Biblia? That God is the Father. Never that you will acknowledge God as King. Bagaman may mga kanta tayong, He is King of Kings, Lord of Lords. Mga kapatid, but theologically, we are not talking of God as King, but we are talking of God as a Father. Paano po ba tayo manalangin na Lord's Prayer? Sige nga po, i-recite natin yung unang bahagi. Nasaan yung Father? Sumunod? Nakita na ninyo? Sipin nyo, kanta tayo ng kanta ng Our Father. Ano bang title ng kanta na yun? Hindi ho, gawa lang yun. Di totoo yun. Hindi naman sinabi dito eh. Ang panalangin ng Panginoon, nandun sa Gethsemane. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabi ng Panginoon sa Kristo, ito yung panalangin ko. Ang sabi ni Kristo, sabi niya, ganito kayo manalangin. Basahin ninyo. Ito yung paraan ng pananalangin ninyo. Hindi sinabi ng Panginoon sa Kristo, ito yung panalangin ko, kaya i-recite ninyo. Tama po. Kaya, tinuro sa atin paano ang pag-unawa sa kaharian. Yung kaharian nakalagay doon. Our Father, hindi our King. Kasi yung bandang uli nakalagay, Thy kingdom come. The Lord's Prayer is talking of what? Kingdom. The prayer is not talking about the church. Hindi yung sinasabi ang iglesia doon. Ang sinasabi niya ay ano? Kaharian ng Diyos. Tanong ko, sino po ang gustong pumunta sa kaharian ng Diyos? Amen? When you talk of heaven, you are talking of the kingdom of God. It is not about the church. It is about the kingdom. Next conference year, kung kami po ay mariretain. Si Pastor, mariretain yan. Ako hindi ko alam. Pagtutuunan ng pansin, ano ang kalagayan ng tao sa darating na panahon. God should be understood of His kingdom.
We are hoping for that kingdom, the reign of kingdom, as we shout, Hosanna, as we welcome Jesus in this celebration of Holy Week. Everybody say, Amen and Hosanna. Praise be to God. Good morning.